naiinggit ako. Sabi ko, hala, ang ganda ng smile niya. Parang pag smile niya, confident, lahat ng ipin kita mo. Ako kasi ganyan lang ako eh, pag smile ko. So, volunteer ka for today. Yes! Volunteer po tayo today kay Doc San sa kanyang dental mission. So, kumusta experience? Kamusta experience? Sobrang saya kasi makikita mo sa mga ngiti nila yung, oh, parang kahit nakakapagod, sobrang init, sobrang isang buong araw kayo nandito. Pag nakita mo yung ngiti nila, parang nakakatanggal ng pagod. Why is it important for you to participate in dental missions? Actually, bago ko po ako kunin ni Doc Sam na ambassador ng clinic niya, sinasama na niya, ini-invite na niya ako sa mga ganitong outreach niya. And kasi sabi niya, parang Kimi, in-invite niya ako. Kimi, sabi niya, every year nagaganto ko may mga outreach baka gusto mo sumama. Sabi ko, go! Gusto ko yan. Sabi ko, kasi tuwing birthday ko, tuwing Christmas, nagaganyan din ako. So natutuwa naman ako, naalala ko ni Doc na sabi niya, na i-invite niya ako dito. Kaya nakakatuwa din. Kasi sobrang sakit sa pakiramdam, kahit kayo naman po, pag nakita nakatulong kayo, tapos natulungan niya, nakita ng mga ngiti, kagaya ng isang bata kanina, kakaano lang ng ipin niya, ate! Oo nga, ano, masakit, hindi po. So, alam mo yung, pag nakikita mo yung saya nila, nakakatuwa talaga. Kumusta? Kilala ka ng mga kids? Oo nga. So, ano yung anong nasasabi nila sa'yo? Well, ako po kasi, tumira na rin po ako dito sa Marikina. Pero hindi lang po dito sa area na to, medyo sa Concepcion Dos po ako dati. At yung mga kamag-anak ko po, Marikina po talaga kami. So natutuwa ako kasi before, nung Christmas, dito rin kami nag-ikot. So sabi ko, second time ko na dito. Sabi ko, natutuwa ako. Oo. Kaya siguro yung mga bata, ate ng ate, na alala din yung dating Ate ko Kim. Oo, ate Kim. So yun. Kaya, sana, sabi ang plan namin dito parang sa next month, parang sa Mindoro ba yun? Sabi niya, kasama ko yung Pero first time with Doc naman. Opo, first time with Doc. In terms of parang dental health, bakit, nagkaroon ka rin, before ba, nagkaroon ka rin ng parang issue with your parang ipin na parang naging Oo insecure? naman, lalo na ng bata ako. Kasi ako ng bata ko, pabayadin ako. Ako ng bata, parang naging naisip ko lang na importante yung parang oral hygiene ako. Siguro nung mga grade 4 na, ganun na. Late na, nung bata ako, hindi talaga ako ma-toothbrush, kaya pinapagalitan ako ng lola ko dati. Tapos nung na-realize ko lang nun, nag-ayos lang ako nung nagka-crush ako. Nung bata, ako, oy, nagka-crush ako ng bata ako, sabi ko dati. So kailangan maganda ako, maganda yung ipin ko. Kasi dati nung bata, syempre normal na magkakabulok ka, magbubungingan ka. So after nung, doon ko na naisip na kailangan ko alagaan talaga. Love yourself nga, charot. May kwentong ngipin ka ba? Or parang superstition na pinaniwalaan ng bata? About ngipin? Natakot ka din ba sa mga dentista? Oo. Kwentong ngipin. Mga tooth fairy, kung ano gagawin pag may oo, tama. Parang pag nabunot daw, pag nabungi, ilalagay lang daw sa ilalim ng unan or ilalagay sa sink kasi papalitan daw ng fairy. Pala paglaki ko, doon ko lang na-realize na parang yung daga pala ang kukuha doon. Noon. Pero meron din naman, sabi ng lola ko, kasi laki ako sa lola ko, siyempre mga pamahiin. Pag nabungian ka sa panaginip mo, masama yan, kailangan sasabihin mo sa akin, ganyan, para di magkatotoo. Wow, ganyung bagay lang naman. Nag-braces ka din ba dati? Nag-braces ko. Naku, swerte ako dahil hindi ako nakapag-braces dati. Kasi ayun nga yung iniisip ko sa mga, lalo sa mga kabataan ngayon, yung mga hindi naaalagaan ng mga nagsisimula pa lang sila, lumaki, umaabot sa brace. So, mas magastos, mas hassle, di ba? Pero kung bata pa lang inaalagaan na, maliles di natin malalagyan ng braces, di ba? So, ayun nga. Kaya kailangan talaga alagaan habang bata pa. Parang tulungan na rin ng mga magulang. Kagaya ko kasi hindi ako lumaki na may magulang eh. Kaya ako naging babaya ako dati. In fairness, maganda naman yung ngipin mo. Yes, sabi ko nga kay Doksa, gusto ko mag-video, gusto yun ngayon. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi, wag na. Pinapagalitan niya, kung hindi, aalagaan na lang natin yan. Kasi gusto ko yung maputi. Yung pag-smile, yung puting puti. Ayun yung gusto ko sana.
Parang dahil ba nakikita mo rin siya sa other celebrities kaya naisipan mo mag-veneers? Yes. Ayun yung, oo, naiingit ako. Sabi ko, hala, ang ganda ng smile niya. Parang pag smile niya, confident, lahat ng ipin kita mo. Ako kasi ganyan lang ako pag smile ko. Pero pag ganun, pag nakita ko, ang ganda, ang puti, parang napaka-perfect. Sabi ko, Doc Sam, gusto ko rin ng ganun. Tapos hindi niya ako pinayagan. Cleaning na lang kami, whitening. Paano niya in-explain sa'yo na parang hindi mo kailangan? Kasi yung ibang parang patient, ipupush talaga kasi nila eh. sana, mas malaki yung dalawang ipin sa akin. Parang rabbit, gano'n. Bunny Yun teeth, yung gusto gano'n. ko. Oo, bunny teeth. Yun. So sabi niya, hindi, depende pala sa tao yun kung babagay sa'yo. Pinagbabagayan din pala. Eh, syempre, bilang doktor siya, ang mas nakakaalam kung ano nakakabagay sa'yo. So, yun. Ano na lang warning mo to those na parang Sorry? warning mo doon sa mga papaniwalain sa mga nakikita nila sa TikTok trends, di ba? Yung mga nagdi-DIY braces. Ay, Yung mga oo, nag- minsan. Alam mo, nagganyan din ako. Speaking of mga DIY, nagganyan din ako ng bata ko. Oh my God. Oo. Ganyan din ako ng bata ko. Pero hindi naman ako, parang may pinuntahan lang ako na isang bahay. Retainers pa yun dati. Retainers. Feeling May ko kulay-kulay pa yun. Oo, may kulay pa. Iiba-ibahin pa yung kulay na yun, parang braces nga. So, nagganon pa ako dati. Hindi siya advisable talaga. Kailangan doktor talaga at saka sa clinic din talaga. Kasi nung nagganon ako, parang lalong nabulok ng ipin ko. Mas lalo pag nagdadamage, kailangan din talaga ng konsulta ng doktor. Anong pinagkakaabalahan mo, Kim, ngayon? Ngayon po, may sitcom po kami, Wais at Eng every Sunday po yun. Sa September na po yun, actually kasama po sila Sir John Estrada, si Garuel, Leina de Belen. Marami po kami. Every episode po, iba-iba yung guest namin. Online po, online. Yes. Sitcom naman ang atake mo ngayon from Yes. Pero today na ang showing ng How to Get Away from a Toxic Family. Yes, with Zandro po. Today na, kaka-premiere night lang namin. Kagabi, isang araw. 2 days ago. 2 days ago. Yun, and may ginagawa po isa pang movie with Miss Ai po. In fairness, hindi ka napabakante, ang daming Ay, project. hindi, ngayon lang po naging busy talaga. Nasa busy talaga ngayon. So, masaya naman na maraming Oo, project. masaya naman po kasi nung medyo wala pa po akong work, bumalik po ako sa pag-aaral. Kaka-graduate ko lang nung June ng culinary. Oh. Saan? CCA po. Gusto naman, masaya naman ba yung like yung experience mo doing culinary? Yes, sobrang saya kasi bata pa lang ako, nagluluto na talaga ako. Naghuhula-hula ako. Basta alam mo lang yung lasa, feeling ko kaya kong gawin. So ngayong matanda na ako, may pera na ako, nagagawa ko ng niluluto ako sa bahay. So, yun. Biglang after no, sabi ko, parang gusto ko ba mag-aral para mas marami pa ako malaman. Kasi alam ko lang Filipino food. So nag-aral ako, so ngayon ang minamaster ko, pizza. Tsaka gumagawa na ako ng sarili kong pasta. Di na ako bibili. Pero plano mo siya i-career like yung business? Ngayon po, yung classmate ko sa CCA, naghahanap na po kami ng lugar. Yes. Magtatayo kami ng resto. Ah, Paano yung nice. atake nitong resto niya like Philippine? Gusto niya parang mga wine, pizza, Italian. 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 Anong year ka nag-start ng CCA? Kailan ba yun? Ano ba? Parang Itong pandemic lang ba? after pandemic, mga ganun po. After pandemic. Mga Kasi twen- nag-stop ako eh. Nung nagbatang kuya po ako, nagsimulit na lang ako. So nag-CCA ka na before, tapos nag-break lang. Opo. Bakit importante sa'yo na parang matapos yung buong course? Gusto ko din, gusto ko makatapos. And pangako ko rin naman po yun sa parents ko. Kahit anong busy ko, kahit 30 na ako, kailangan makatapos ako sa pag-aaral. Anong timeline nung dream mo for your restaurant? Restaurant, ngayong taon. Ngayong taon po. Sana matapos. Pero ngayon, searching pa sila sa lugar, Pero may natitipuhan na kami. na area. Yes. Saan ito? Marikina Sa lang. Poblacion po. Poblacion. Mahati.
So, parang- malapit lang pwede makakain. Oo, i-invite ko kayo ha, sa opening ha. So medyo ano pala siya, bigger scale pala talaga na Sorry plan. po? Bigger scale na plan pala talaga yung gusto niya for your restaurant. Oo, parang dati pa lang kasi, iniisip ko, gusto ko magtayo, pero parang malabo. Tapos bigla yung classmate ko, sabi niya, restaurant tayo. Kasi sa klase, kanya-kanya kami luto mo, luto. So ako, titikman ko yung luto nila, titikman nila ako. Hindi masarap din yan. Weh, hindi ako naniniwala. Siguro dahil kakaluto namin, aamoy din namin, sasanay kami. Tapos yun, in-invite nila ako. Masarap ko naman magluto eh, tara. Sabi niya ganun. Gawa tayo reso. So ayun, goal namin ngayong taon. Ano Matapos. yung na-discover mo sa sarili mo during your parang time sa society? Kasi ang alam ko lang talaga sa pagluluto, Filipino food lang yun. Kasi ayun lang lagi natin kinakain, di ba? So feeling ko, paggawa ng tinapay, mahirap. Paggawa ng pizza. Actually, hindi lang kasi yung mga ulam yung pinag-aralan namin. Gumawa rin kami ng mga cake, mga dessert. So sabi ko, wow, ang dami ko nang alam ngayon. Kailangan ko lang araw-arawin para ma-perfect ko talaga. So yun, ang dami ko rin talaga natutunan. Like, kumuha kami ng mga ginagawa ng pizza, ayun yung minamaster ko talaga. Kasi ang hirap mag-master, nakakapagod. Oo, ganun pala sa bakery, no? Kaya pala yung iba, pag nakikita mo pawis na pawis, kasi napakahirap pala talaga gumawa ng dough. Okay na ako. Thank you Thank so you, Kim. much. And congrats sa CCA. Thank